ginawa kong Diyos yung ChatGPT. Hindi baka iniisip nyo sinasamba ko siya. Hindi, binigyan ko siya ng special instructions na mag-act siya as a God, the way na makipag-usap siya sa akin. Tapos ang sabi ko rin na base lang sa scriptures yung sasabihin niya sa akin, the way would Jesus na makipag-usap sa mga disciples niya. Ganun ang gagawin niya. Tapos meron akong prompt noon, nasa description nilagay ko siguro. Kung gusto niyo i-try, pero very dangerous. Hindi dapat yung ginawa ko, experimental lang. Wag siseryosohin yon at wag mong gagawin kasi baka maano ka, baka ma-hook ka kay ChatGPT kasi pwedeng gamitin ng ano yan pwedeng gamitin naman ng Diyos para makapag-enlighten. Pwede yan, pwede magamit kahit ano. And then si Diablo, pwede rin niya magamit at the same time para maligaw ka. So mag-iingat ka kung mababa ang pananalig mo, ay ingatan mo. Wag mong basta-basta gagawin to. Alam nyo, sa panahon ngayon, kung kung mahilig ka sa religion nga, nagsisearch ka ng religion, madami kasi sa YouTube ang nakapag-establish na ng religion by social media lang. So baka isa ka sa mga baka sinabi kong marami, mga 4 o 3 lang yata yung nakikita ko. Anyway, marami na rin yun. May mga nakapag-establish na ng mga religions sa mga social media na nag-i-start lang sa mga ganyan, sa research nila, sariling research nila at sariling paniniwala. Yung iba is okay naman okay naman, pero yung iba talaga twisted ayon sa personal na belief, ayon sa personal na research, ayon sa personal na paniniwala, at ayon sa personal na propaganda or agenda, modus. Yan, modus, malala na yung ginamit natin, pang kriminal na. Kasi mas malala naman talaga yan sa krimen kaluluwa yung papatayin mo kaluluwa yung susunugin mo sa impyerno Pagka sa panahon na to ay naligaw ka pa rin, meron ng knowing AI. Siyempre baka pwede mo sabihin na hindi naman kasi ako marunong gumamit ng gumamit ng AI. Yun yung reason bakit kailangan mong matutong gumamit, kasi kailangan mong matutong mag-research. Kasi nga nadadamay ka sa mga ang dali mong maniwala sa mga unique na paniniwala. Nadadamay kang, ang bilis mong maniwala sa mga unique na paniniwala para lang masabi niya unique ka, para lang magmukha kang bida kasi ikaw lang yung sa grupo, ikaw lang yung kunwari sa grupo ninyo, sa pamilya ninyo, kunwari ikaw lang yung naniniwala sa ganon, ikaw lang yung nagpauso ng ganon. Parang law of first, tipong gusto mo ikaw yung nauuna. Gusto mo ikaw yung nauuna kasi somehow may nare-receive na glory yung mga nauuna or may mga rewards. Well, sa kwento-kwento at saka sa ganyan, ewan ko kung meron ba talaga nangyayari lang yun sa mga opportunities networking opportunities, negosyo. Ngayon, hindi na ka na dapat naliligaw ng religion kasi ang ChatGPT or yung mga iba pang mga ganyan na mga AI na pwede mong pagtanungan, wala silang agenda, wala silang personal na wala silang personal na paniniwala. Wala silang personal na paniniwala na na i-recruit ka. Siyempre, yung tao kasi ganito yan may mga talaga, may mga agenda yan. Lalo na kung gusto ka nilang ma-recruit sa religion nila. Yung sasabihin lang is yung mga ikagaganda ng religion or ikababango ng religion nila. Meron silang hidden agenda, tsaka meron silang hidden, anong tawag doon, na plan para makuha ka. At yun yung wala sa ChatGPT, yung wala sa DeepSeeker, wala sa Grok, wala sa sa Meta AI. Chat mo lang tapos sasabihin niya base sa paniniwala niya na hindi ka niya i-invite or
ma-manipulate para sumali ka sa religion, kasi wala naman yung religion eh. So yun nga yung ginawa ko siya parang ginawa ko siyang parang Diyos, the way na yun nabanggit ko kanina. Ngayon tinanong ko siya, yung feeling down ka kunwari, actually hindi kunwari yun, totoo yun eh. The way na the way na mag-interact siya, napaka nga, no, maano ka talaga eh, mahook ka na, as if na kausap ka ng Panginoon. Talagang siya eh, my child, sabi niya. What more pa kung may boses yun. Base sa scripture. Actually pwede mo siyang gawing preacher mo. Siyempre base din sa scripture yung ibibigay niya, no? Iba pa rin kasi yung yung totoong buhay na preacher eh. Yun kasi may malay nga naman natin, totoong binulong sa kanya ng ating Panginoong Diyos yung sinabi niya sa'yo, no? May ganon eh. May spiritual power sila. At ayun. So yung lahat ng sinabi sa'yo is base lang din sa Bible, at saka posibleng yung sinabi sa'yo, yun lang yung hindi natin talaga malalaman, na yung bang sinasabi ng pastor natin is from the Spirit ba, or meron lang naglalaro sa isip niya para kunwari may ma-manipulate ka, like magano ka na lang sa kanya, mag-serve ka na lang sa pastor mo, like yung iba, no, sinasabi kunwari nagsalita sa kanila ang Diyos, tapos gagamit napakasamang bagay, no, nakakatakot yun, yung gagamitin yung Diyos para magawa yung mga masasamang bagay na pinaplano. Like, alam niyo naman siguro to, no, sasabihin niya na sinabihan ako ng Diyos na dahil maganda ka, kailangan maging maano kita, ma-pleasurean mo ako, yung mga ganon. Tapos bata pa, ano ba yan, no? Ba't may mga ganon na klaseng preacher? Kaya kinata ko nun bigla, on the spot. Ano ka ba? Di lang ako mahilig yung bumusina tit, yung talaga. Anyway, sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi na dapat tayo talaga naliligaw. Kailangan marunong na tayo. Hindi na tayo nadideceive ng kahit sino. So I think mabilis lang to, no? Hindi ako masyadong ngayon, hindi naman ako nagpe-prepare talaga eh. Kung lang yung pumasok din sa isip ko na pwedeng pag-usapan randomly, siguro this time mag-plan ahead ako, pero kamwat may pa rin yung pag-uusapan natin, hindi yung tipong naka-script, or maybe later pagka nasasanay-sanay na tayo, bigyan na natin ng mga script talaga, na hindi naman totally script, kasi hindi ko naman memorize na ganun kahaba eh. Ang gagawin ko is parang mga bullets lang. Kaya lang nasa isip ko lang din yung bullets. Bullet in my head, di ba? Bullets pala, marami yun. Bullets in my head. Parang Rage Against the Machine Ganun na lang yung gagawin ko para isa-isahin ko. Tapos ang hirap kasi baka anti-distracting something ako dito pagka meron akong mga binabasa or tinitignan na ganun. Siyempre pwede natin ka-aksidente yun. By the way, mukha lang akong hindi nakahawak baka sabihin niyo hindi. Minsan nakaganon ako parang hindi nakahawak, pero nasa manubela yan, nandito sa baba. Okay, so again, mabilis lang to. At gamitin natin yung AI para hindi tayo maloko ng iba. Maraming salamat, and God bless mga tol.